Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section para naman tayo magsama-sama panghabang buhay. Paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, mga kabirada, andito na ang balita. Napakagandang balita dahil pinirmahan na ni President Bongbong Marcos ang budget sa 2025 at nangunguna dito sa pinakamalaking amount na budget ay ang Department of Education. At sa kasamaang palad naman, ang PhilHealth ay hindi na raw maibalik. Hindi na maibalik ang budget at ito'y talagang zero na ngayong taong 2025. Narito na. Panoorin natin ang video. Umabot sa 6.326 trillion pesos ang inaprobahang budget sa susunod na taon, mas mababa kumpara sa orihinal na panukala na 6.352 trillion pesos. Nangunguna sa may pinakamalaking budget ang education sector na may 1.05 trillion pesos, pangalawa ang Public Works and Highways o DPWH na may 1.007 trillion pesos. Sumunod naman ang Defense o DND, Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Health. Gayon din ang Agri-Department o DA, Department of Social Welfare and Development, Transportation, Judiciary at Justice Department. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan maging maingat sa pagbusisi sa budget dahil nakasalalay dito ang pagunlad ng bansa. So much so that even grand ambitions and great plans must be tempered. We must exercise maximum prudence, otherwise we run the risk of increasing our deficit and debt and derailing our development agenda for our country. Hindi rin anya maaari ang ipinapanawagan na i-veto ang buong panukalang budget sa susunod na taon. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status. Kaugnay nito, 194 billion pesos na halaga ng proyekto ang navito ng Pangulo. Kasama na rito ang 26 billion peso projects na isiningit sa Department of Public Works and Highways na tuluyang tinanggal sa 2025 GAA. And for this reason, after an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang vetoed line items na ito ay local projects. Not necessarily roads, pati may mga buildings and other local infrastructure. There are some projects that are ambiguous also that we cannot immediately implement anyways. Paliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, kailangang i-veto ng Pangulo ang ilang items na nasa unprogrammed appropriations dahil labag na ito sa sinusunod nilang panuntunan. Nung nakita po namin yon, binawasan po namin just to be consistent with the 5% yung parang standby fund. So now it's roughly 4.7% of the total budget. Nagdesisyon naman ng Pangulo na isailalim sa conditional implementation ang 12 special provisions ng 2025 GAA. Kabilang narito ang ayuda sa Kapusan Kita Program o AKAP at Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA Program. Specifically, to ensure that government assistance is not merely a provisional solution
to a persistent issue, we are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. Nilinaw ng DBM na dahil veto power lang ang mayroon ng Pangulo, hindi na maibabalik ang tinapyas na budget sa Department of Education na 12 billion pesos. Maging ang zero subsidy sa PhilHealth ay hindi na mababago pa. Pag wala na po sa enrolled bill, wala po siya. Hindi po natin pwede dagdagan yan. Sa kabila nito, muling tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na may sapat na pondo ang PhilHealth at hindi maaapektuhan ang serbisyo nito. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nadagdagan ang budget ng Office of the President para sa 2025 dahil sa hosting ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa taong 2026. After the submission of the NEP, humingi kami sa Congress ng supplemental funds in addition to what we proposed for the OP sa NEP to the tune of 5.2 billion pesos for 2025. Kumpiyansa si E.S. Bersamin na naaayon sa konstitusyon ang kabuuan ng inaprubahang 2025 GAA. We are confident but we cannot prevent. If there will be challenges that will be mounted by any quarter. Ayon sa Pangulo, binibigyan diin ng 2025 budget itong social services. Kabilang na ang edukasyon at kalusugan. Bibigyan prioridad rin nito ang infrastruktura at agrikultura upang palaguin ang ekonomiya at labanan ang mga epekto ng inflation at maging ng mga nagdaang kalamidad. Samantala, sa araw ng paglagda ng budget sa 2025 ni President Bongbong Marcos, sinabayan ito ng rally at protesta ng mga rallyista. Pinangunahan ito ni Franz Castro at iba pa. Panoorin ninyo. Pinangunahan ng demonstrasyon ng Makabayan Bloc lawmakers na sina House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Assistant Minority Leader Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Anila, napakalaking insulto sa mga guro, healthcare workers at mamamayan na binawasan ng pondo para sa kanilang mga serbisyo habang binubusog umano ang mga kaalyado sa politika. Sa pamagitan umano ito ng pinalobong pondo sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gayon din ang pagpapanatili ng malaking pondo para sa militar. Dagdag pa ng mga ito, hindi rin sapat ang idinagdag na budget para sa sektor ng edukasyon na dapat ay pinaglalaanan ng pinakamataas na alokasyon taon-taon. Git din nila hindi sapat yung 10 araw na pagrepaso sa yearly appropriations at dapat ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ng budget para sa serbisyo publiko. Pag-aaralan naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang mga opsyon nila kaugnay ng nilagdaang pambansang pondo habang hindi pa nakikita ang buong detalye kaugnay nito. Kabilang na yung posibilidad na paghahain ng petisyon sa Korte Suprema oras na matukoy na questionable ang constitutionality nito.